Hello po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po, nag-aaral po ako mag-makeup eh. Di po ako matutulog ngayon kasi may lakad po ako mamaya. Kailangan pong maaga po ang alis ko eh. Kaya kwentuhang acupressure po ulit tayo. Acupressure pero i-connect ko naman po ngayon sa nerve. Alam niyo po, mas mainam na po yung marami po akong ma-share sa inyo na mga experience ko po tungkol po sa pag-intindi ko po sa nerve at acupressure. Sana po kung may maliman po sa mga pag-intindi ko o pag-aaral ko po tungkol po sa nerve stimulation or kinonect ko po sa cranial nerve, pwede nyo naman po akong turuan o itama. Ang sa akin lang naman po, sabi nga po sa inyo, hindi po ako doktor pero inuunawa ko po dahil gusto ko pong makatulong sa aking kapwa sa pamamagitan po ng pagte-therapy. Di po ba nasabi ko nga po na napakalalim pala po ng kahulugan ng isang acupressure. Hindi lamang po siya curative, preventive, isa din po siyang diagnosis. Sa pamamagitan po ng trigger points ay madidetect mo po o malalaman mo po kung ano po ang problema mo sa iyong pangangatawan, kung ano po ang iyong sakit at karamdaman. Meron din po akong i-share ng mga picture ko. Mas mainam na po yung subject ko po yung sarili ko. Ayoko pong gumamit ng anuman po sa mga pinag-aralan ko para po kung may pagkakamali man po ako lamang po ang masisisi dahil sariling pag-aaral ko nga po. Pero kung magiging tama naman po ang mga inaaral ko, ay marami pong makikinabang at matutulungan. Kagaya nga po nitong sa acupressure, nasabi ko po sa inyo na kaya po eksperyensyadang terapista ang aking ginagamit dahil ayoko nga pong mandamay ng aking kapwa sa aking pagkakamali. Kung meron man po akong maging maling magagawa, ay madadamay ko pa po ang pangalan ng school na aking pinag-aralan. Samantalang kung ang eksperyensyadang terapista ay sarili ko po, masasabi ko pong kaya ko pong ipaliwanag para malalaman ko po kung ano po yung masisita sa akin na naging pagkakamali ko sa mga i-discuss ko. Pero yun nga po, ngayon po inaaral ko po kung ano ang meron sa acupressure therapy. Natuklasan ko nga po sa mga experience ko, meron po siyang meridians or yung tinatawag po nating mga lines sa ating pong katawan. Kumbaga po yung zone po ng ating katawan. Meron din po siyang trigger point. Kailangan mo rin pong may alam ka sa massage. Lahat po ng tungkol sa massage, Swedish, Shiatsu. Yun nga po, yung sa acupuncture din, dapat po may alam ka din po. Napakalalim po ng kahulugan na nakapaloob po sa acupressure therapy. At yun nga po, nasabi ko nga po sa inyo na na-drawing ko po yung cranial nerve at saka po sa ating thorax, sa thoracic nerve, sa thoracolumbar at sa sacral region. Na-drawing ko po yan within 7 years bago ko po siya na-drawing, naintindihan at naunawaan. Pero alam ko pong hindi pa rin po sapat dahil napakarami pala pong dapat intindihin sa ating katawan. Sa ating pong masasabing human anatomy. Yung po, yung mga galaw po ng ating muscles, tapos po meron pa po dyan organ systems, bawat parte po ng ating internal organ, meron po tayong mga fibers, tissue, at kung ano-ano pa, gaya po ng ligaments, tendons, mga tibia, gaya po nung minsan, may dumating po sa akin ditong, ang sakit po ay calcaneal spar daw po. Sabi ko po, para lang din pong heel spar yun. Pakipindot nyo lang po ako yung singit nyo, maigagalaw nyo na po yan. Di po ba napakainam at napakaganda? Nang dahil po sa aking pangunawa, ay nakakatulong po ako sa simpleng paraan sa aking kapwa.
Kagaya nga po nito, may isi-share po ko sa inyong points na napakalaking tulong po sa ating pangangatawan, na pagka po meron kayong kinapa sa inyong mukha, ay malalaman nyo na po kung kayo ay may sakit o wala. Kagaya po nito, di po ba? Yan po. Yan po. Yan pong ganyan pong ginagawa kong points. Yan po kung mapapansin nyo po. Nakahawak po ako dyan sa ilang nerve po ang tinamaan dyan pag po kinunik ko po sa cranial nerve. Yan po. Sapul po ang ating trigeminal or cranial nerve 3. Ang cranial nerve 7 po, saka po cranial nerve 1. At ito po yung cranial nerve 5. Ayan po, mapapansin nyo po. 5 points po yung hawak ko. Di po ba? Ayan po. Gaganyan lang po kayo. Simple lang. Itataw-taw nyo lang po ang inyong mga daliri. Mararamdaman nyo po kung may bulb dyan or yung pong may mga nodes na ganyan, may mga bukol-bukol na po kayo sa inyong ulo. Pwede nyo na po yan patingnan sa ENT or sa optometrist. At kung malala naman po ang bukol, huwag nyo pong baliwalain. Baka po kailangan nyo talagang magpatingin sa optometrist para ma-repair naman po kayo sa ophthalmologist. Yun po, di po ba napakaganda na hahawakan nyo lang po ang inyong katawan, malalaman nyo na po kung may problema kayo. Ibig sabihin po, ang kamay po natin, bawat touch po natin sa ating kalamnan ay may ibig sabihin at may kanya-kanya pong parte po na tinatawag po natin sa medical term na may mga points po or may mga muscles po na nakaugnay po sa bawat hawak ng ating daliri. Kagaya po niyan, di po ba, bawat hawak po ay may cranial nerve po na nakatutok po sa mga bawat pindot po natin sa ating mukha. At alam niyo po ba, may natuklasan po kung makakatulong po sa inyo na hindi po kayo magagastusan. Dahil po, kung meron po kayong rep or kung meron po kayong 5 pesos, kasi nung nagkasakit po ako, nag-hydrotherapy po ako, nag-water therapy po ako. Alam niyo po ba yung yelo? Kasi po may blood clot po ako dito eh. Ayan po, dudurugin ko po mga, ayan po oh. Yung pong, kasi po, naka-4 na beses po akong na-aksidente. Nahulog po ako sa line 2 ng LRT2 po sa Doroteo Jose. Tapos po, nasapol po ng automatic na payong. Mantik na po ako nahulog sa bus. Tapos po, tamaan po ng sakong ng kliyente ko. Tapos po, nauntog. Naka-4 na aksidente po itong noo ko na to. Bali ito po, kung titingnan nyo po, ayan po, yan, yung dalawa na yan. Tinamaan po yung cranial nerve 3 ko, yung po oculomotor, saka po yung cranial nerve 6 ko, yung pong abducens, ano po, sapul po talaga parehas. Sapul din po yung trigeminal nerve ko. Yung lahat po yan, yung pong 3 na yan po, napakarami pong naging damage nung pagkaka-aksidente ko na yon. Tapos po, pina-acupuncture ko. Kaso po, yung time po na yon, nagme-medical mission. Ang haba na po ng pila sa table ko, sa booth ko. Kaya po, pinatanggal ko po na dapat po mahabang minuto pa bago po tanggalin. Kaso nga po, nakakahiya naman po dahil umatin po ako at na-invite sa isang medical mission. Tapos po, nagkatuwaan po kaming subukan yung mga talent namin. Nilagyan nga po ako na-acupuncture nga po ako. Kaso po, pinahugot ko po agad. Kaya po ang nangyari, yung dugo po, hindi po siya lumabas. Kaya, dudurugin ko lang po. Tapos po, mga 1 week lang, ayan na naman. Kaya nalalaman ko po yung tungkol sa blood clot. Kumukonek po ito sa facial nerve, saka po sa trigeminal nerve. Dito ko po siya madalas nararamdaman sa cranial nerve 5, saka po sa cranial nerve 7. Kaya ang ginagawa ko po, tusok, kamot-kamot lang po, ganyan. Nalulusaw ko po yung bukol na namumuo. Yan po. Di po ba napakainam nang dahil po sa experience ko. Tapos po, doon sa mga kliyente kong natitherapy ko, na nararamdaman ko po na yung problema ko ay nakakapako rin po sa ulo nila. Kaya gumagaling din po sila kasi nga po, gumagaling din po ako. Kaya
yun nga po, nasabi ko po sa inyo na bawat hawak po na ating kamay, yun po, napakagandang position po yung ginawa kong points na yan. Napakasimple po, pero pag po idiniin mo, ramdam mo po kung may problema ka dyan. Yun nga po, yun sabi ko sa inyo, kung medyo sumasakit na po yung ulo nyo, pwede pong maging cause ng vertigo or meron po kayong problema sa inyong mga parietal lobe, baka po may blood clot kayo. Kaya ina-advise ko nga po na dapat po ay mapatingnan nyo po agad sa ophthalmologist or sa neurologist para po malaman po kung ano po ang yung problema sa inyong cranial nerve. Paano po? Sa muli na lang po ulit kasi po mamamalansya pa ako. Bye! Love you all and God bless us all. Bye!